It was a chaos. What the heck? Yun! Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Adi and sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko sa bansang Singapore. Nakita nyo naman siguro sa title na this is probably gonna be a little bit controversial, no? Ang goal naman ng video na to is to share with you, especially sa mga first-timer, mga first time na pupunta sa bansang yun, kung ano yung experience and paano nyo maiiwasan na maging bad yung experience nyo. Siguro mag-start muna ako sa first impression ko sa bansang Singapore. Definitely, sobrang advanced, as expected naman, sobrang advanced na nila and developed na ng country na yun. Makikita mo kung gaano kaayos, especially yung transportation, yung infrastructure, and gaano kadisiplinado yung mga tao. Sobrang ganda ng airport nila, ang ganda ng mga kalsada. Mafe-feel mo talaga na super left behind na yung Pilipinas. Okay, now I'm gonna give you a run-through of my itinerary. Nagstay ako doon for like 5 days. So sisimulan ko sa day 1, no? Yung day 1 namin, chill lang sana. Ang plano namin is lumibot lang ng city para ma-experience yung transportation, yung kalsada sa Singapore, gaano sila ka-advanced when it comes to things like that, and makita yung buildings. Pero dahil gusto naming ma-feel na turista kami that time, nag-book kami ng tour sa Klook, which is 1,800 pesos. Supposedly mag-start yung tour ng 9 a.m. So yung pick up sa amin sa hotel was 8:30. 8:30 nandun na kami, ready na kami. Tapos pinick up na kami ng van. Yung van naman na yon, dadalhin ka sa pick up point ng bus. Yung bus kasi yung magiging transportation nyo to go around the city together with other tourists, no? Doon kami sa pick up point ng bus, nandun na naman yung tour guide, nandun na rin yung driver, nandun na rin yung bus. Pero apparently, for some reason, hindi agad nag-start yung tour. 9 a.m. na until 10 a.m. siguro nag-aantay lang kami sa loob. So 1 hour delayed yung tour. Dahil siguro may iniintay na ibang tourist. Anyway, after 1 hour, ng mga around 10 a.m., lumibot na, nag-start na maglibot yung bus. So, we're going around the city, pinuntahan namin yung iba't ibang mga sikat na buildings, establishments. And then yung first drop-off namin was sa Marina Bay Sands. Kung nasa nandun yung Merlion, yung sikat na Merlion. And then after 15 minutes, balik na kami doon sa kung saan kami din-drop nung bus, sa kalsada lang. So pagbalik namin doon, wala pa yung bus, inaantay namin. Siguro mga 10 to 15 minutes din kami nag-antay bago dumating uli yung bus. So pagdating ng bus, sakay na kami agad and then umalis na agad papunta sa umikot muna ng city and then pupunta sa second drop. Apparently, may naiwan na mga tourist. So parang may isang family na naiwan doon sa Marina Bay Sands at isang couple. So mga siguro 7 tao yung naiwan. And nakita namin yung tour guide, medyo na-stress. Medyo may edad na rin siya, no? Siguro mga 60 to 70 years old na yung tour guide. Ayun, for some reason, nakalimutan yung isang family and yung isang couple. So binalikan pa namin sila dun sa Marina Bay Sands. And parang nung pabalik na kami, biglang umulan ng malakas. So we can feel the stress ng tour guide. Isang oras yung lumipas bago namin nabalikan yung mga naiwan na tourist sa Marina Bay Sands. Imagine yung oras na wala silang ginagawa, nag-aantay lang sila and umuulan. So pag akyat nila ng bus uli, it was a chaos. Nag-away, nagsigawan, nagsagutan yung tourist and yung tour guide. I-explain ng tour guide kung bakit sila naiwan, kesyo it's their fault daw na hindi dapat kailangan maging mindful sila sa time and sa pick-up point, ganyan. Tapos yung point naman ng tourist is, syempre dapat i-check kung may naiwan pang tourist before umalis. Anyway, to cut the story short, sobrang stressful ng time na yon kasi dapat mag-chill ka lang eh. Pero habang nagtutour ka, nag-aaway yung tourist and yung tour guide. It was not supposed to happen and napaka-unfortunate na na-experience namin yung ganun. So yun,
Parang feeling ko dahil doon sa mishap na yon, nagkaroon ng delay or na consume pa yung time and wala na kaming ibang napuntahan na spot bukod doon sa souvenir shop. Na feeling ko hindi rin naman worth it na pumunta, especially day 1 mo and hindi ka naman bibili ng pasalubong. So tatlong spots lang yung napuntahan namin. Though habang umaandar naman yung bus, no, pinopoint out nung tour guide yung mga relevant na establishments o yung mga spots din while yung maandar yung bus. Pero technically, 3 lang yung stops nung tour. And another whammy, dahil sa tour na to, sa tour na rin na to. So, nung pauwi na kami, around 1 p.m. natapos yung tour, dinrap kami sa isang spot na nandun naghihintay yung van. Pagsakay namin ng van, hinatid kami sa hotel. Unfortunately, mali rin yung drop-off. Or maling hotel. Apparently, maling hotel yung nasa record nila. And we had to commute pa para makabalik sa hotel namin. So, sobrang bad ng experience. And kung may i-advise ako sa inyo, wag na kayo mag-city tour kung pupunta kayo ng Singapore. It was a very bad experience with Klook Singapore City Tour. And hindi siya worth it for 1,800 pesos. Na-stress lang kami. Anyway, day 2. Day 2, pumunta kami ng Universal Studios and this is the highlight of my trip to Singapore kasi never pa ako naka-experience ng theme park sa ibang bansa. And mahilig ako sa mga rides. So, ito yung pinaka-na-enjoy ko, yung Universal Studios Singapore. Lalong-lalo na yung The Mummy na ride and yung Transformers. I highly recommend that if you have time and hindi pa kayo nakapunta sa Universal Studios or mahilig kayo sa theme park, it's a must experience. After namin pumunta ng Universal Studios, since nasa Sentosa na kami, Sentosa is parang yung island na maliit doon. Nasa Sentosa na kami, nag-book naman kami ng ticket sa Klook din ng Skyline Luge. That's 1,338 pesos. Meron na kayong 3 routes na pwedeng i-take. Meron ring Skyline. Ay, yung Skyline na tinatawag, yun yung pag-aakyat ka kasi, since pababa, di ba siya? It's a slope para maka-under yung luge. Makaakyat ka, sasakay ka sa parang, ang tawag nila doon ay Skyline eh. And yun yung parang better experience sa akin kasi doon chill lang. Nakasakay ka lang. Though sobrang taas nung ride na yon, it is a nice experience, especially with the sunset and with the ocean. Dahil may time pa kami sa Sentosa, pumunta naman kami sa Wings of Time. Parang it's a light, fireworks, and water show na nandoon sa Sentosa Island. Yung mga bata, definitely may enjoy nila yon. Pero kung gusto niyo ng light show and with music, no, yung libre sa Marina Bay Sands, I would highly recommend that. Day 3, pumunta kami sa National Gallery, Singapore. Hindi ko na video yon, pero that's 600 pesos din via Klook. I would say na yung mga artworks kasi doon, nasa Southeast Asia rin galing. Meron mga artworks doon si Juan Luna. So if you're into art, if you're into gallery, museum, I would recommend that. Pero kung hindi kayo fan ng mga museum, then you can skip. Day 4 namin, medyo nag-chill na lang ako. Hindi na ako nag-video. It was my birthday. So, kumain na lang and then naglibot-libot. Nag-hawker place rin kami that day. Nagustuhan ko naman yung mga pagkain sa Singapore. It is quite different. Yung spices and the flavors nila. It's a must-try din for me. Day 5, ito na yung pauwi na ako. And this is when I had the most stressful time of my life sa Singapore. Akala ko stressful na yung day 1 dahil dun sa city tour. Pero mas stressful pa yung nangyari nung day 5, nung pauwi na ako. So parang medyo paggabi na rin pala. Sorry, gabi na pala ako pumunta ng airport, no? Siguro mga 7 p.m. Inagahan ko kasi ang alam ko yung flight ko is 11 p.m. Inagahan ko pumunta ng airport para ma-experience ko yung Changi Airport. Tapos makita ko yung parang waterfall o your water fountain nila doon sa Changi Airport. So mga 7 pa lang nandun na ako sa airport, no, para maglibot-libot. And I enjoyed it. Yung sa Terminal 1 yata yun yung Changi. Nag-ilibot-libot ako and then I took some pictures and then
nag-chill, medyo kumain ng snack. So parang 9 p.m. tsaka ako pa na pagdesisyon na pumunta na sa terminal ko. Kasi ibang terminal yun eh. Medyo sasakay ka pa. Terminal 1 Changi para makita mo yung waterfalls or water fountain, whatever. And then pupunta ako sa Terminal 4 para sa flight ko. So 9 p.m. punta ako ng Terminal 4. To my surprise, ibang passport yung dala ko. So yung passport namin nung kasama ko na pagpalit. And then yung passport na dala ko is yung passport niya. What the heck? And sa sobrang taranta ko, medyo nag-freeze ako ng very light na hindi ko alam yung gagawin ko. Tatawagan ko ba agad yung kasama ko, ganyan. Kasi alam ko na umalis na rin siya ng hotel. Nung na-realize ko yung dapat kong gawin, umalis ako ng airport, kumuha ako ng taxi, inask ko yung taxi driver kung pwede yung card na pangbayad. Hindi ko alam kung lahat tumatanggap ng card eh. Tapos sabi ng driver, don't you have cash? Ganyan. Sabi ko, wala akong cash kasi pauwi na ako. And then sabi ng driver, okay, pero there's additional charge. Tag card yung ginamit mo. 5 ba or 8? Parang 8 pala. $8. Sabi ko, magkano rin yun? Kung 40 plus yung conversion, edi parang 300 pesos din yun, no? Dahil nagmamadali na ako, sinabi ko na lang, okay, sinabi ko sa kanya na babalik lang ako ng hotel kasi nakalimutan ko yung passport ko. Pero despite na sinabi ko to, inaalok niya pa rin ako ng tour. Parang sinasabi niya na, you should go to Birds of Paradise, something, ganyan. Parang kung hindi daw ako pupunta doon, parang it's a waste of time. Pilit niya ako mag-tour. Parang sabi ko sa kanya, pauwi na nga ako eh, pero maybe next time. Ganyan. Anyway, so nafe-feel ko na parang ini-impose niya na dalhin niya ako sa isang spot na hindi normally pinupuntahan. Pero dahil nga pauwi na ako, natanggihan ko siya. Medyo mabilis pala magpatakbo ng sasakyan yung mga taxi driver sa Singapore. Ganon sila lahat. Even sa Taiwan na experience ko and even sa Hong Kong. Bigla siyang nagsabi na may policeman daw na nag-take ng picture kasi meron siyang parang nag-swerve siya or may violation siya or something. Tapos sisingilin daw siya ng $70 for that kasi meron siyang violation. Nung sinabi niya to, nafe-feel ko na parang gusto niya sa akin pabayaran yung $70. Sinasabi niya na that's gonna be taken against her credit kasi may credit pala sila sa license na pag nagkaroon ka ng violation, mababawasan ka ng points at pag na-reach mo yung certain na amount ng violation or number ng violation, mawawalan ka ng lisensya. So, nafe-feel ko na si Madam kinukonsensya niya ako and sinasabi, parang gusto niya sa aking pabayaran yung $70. Parang pinapa-feel niya, nakawawa siya and parang kasalanan ko pa kasi nagmamadali ako dahil naiwan ko yung passport ko. Though hindi ko naman sinabi sa kanya na nagmamadali ako kasi alam ko naman na mayroon pang time na makapunta sa hotel at bumalik. But the story short, no, hindi niya ako napilit na bayaran yung $70. Nung dating namin ng hotel naman, sabi niya sa akin na aantayin niya daw ako kasi babalik ako ng airport. Dahil nga bad na yung experience ko sa kanya and hindi na ako natutuwa sa kanya. Hindi ko na siya pinag-intay. Anyway, chinarge niya ako sa credit card ng additional $8. And that's okay kasi at least nakarating naman ako ng hotel. Eventually, nakuha ko yung passport ko. Medyo may mga ganong experience ka pa rin pala na from time to time mararanasan. I know na it happens sa Pilipinas, but now I realize na it happens everywhere. Totally hindi naman siya naka-apekto sa overall experience ko. It's something na I just wanna share, especially for those na magta-travel first time sa Singapore. Ayun, I just wanted you guys to learn from that and keep in mind na nangyayari siya. So yun, after that, nakabalik naman ako ng airport on time and medyo nag-antay pa nga ako before nung flight namin. Eventually, nakauwi naman ako ng Pilipinas na safe and with some great memories from Singapore. I would still go back sa country na yon
Yun lang naman guys, thank you so much for watching. I just wanna share my experience. Definitely babalik ako sa Singapore dahil it's still a great place for me and marami akong good memories and I had a good time there. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel for more adventures. Thank you. See ya!